Magandang gabi mga Solar. So muli nagbabalik ang inyong Solar, si Solarens. Ayan at ito na yung pagkakataon na susubukan natin na i-100% yung load side nito. So ibig sabihin UPS ang ating paanda rin dahil nakakonect lang sa load port. So yung load port, yun yung load terminal na nagiging independent. Kaya kung mapapansin nyo, naka-off-grid tayo dito. Okay? So, ayan, ni-ready na muna natin itong makikita natin sa LCD, no? So, paliwanag ko lang ng konti, pero ito naman ay user-friendly, kaya madali lang maintindihan. So, ang nakikita natin ngayon ay ang LCD ng 10 kilowatts na DEYE Hybrid Solar Power Inverter. So, ito ay para sa solar at ito yung sa battery. At ito naman makikita rito kung ilan yung kinukonsumo or consumption. Tapos itong kulay red na ito, naka-off-grid yan, hindi tayo nakakonect sa Meralco or distribution utility. So itong icon na ito ay para sa micro inverter yan. Pero since ang oras natin ay 18:44 na ng gabi, so hindi na rin naman gagana yan. Okay? Ang gagawin natin ay i-overload natin, i-overload natin yung load side or yung tinatawag na UPS or uninterruptible power supply na load port nitong inverter na ito. So dito natin makikita kung aabot ng 10 kilowatts. So ibig sabihin nito ay dapat yung ating magiging consumption, which is ipapakita ko maya-maya, ay dapat umabot ng 10 kilowatts kasi yung load test natin na gagawin ay 100%. So ano ba yung 100% niyan? Since 10 kilowatts ito ay aabot ng 100%. So yung equivalent ng 100% na yun ay 10,000 watts. Okay? So dapat kukuha lang sa battery at dadalhin niya rito. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo na kung ano yung setting natin sa battery kasi dapat yung discharge natin dyan ay talagang maibigay niya yung maximum power. So ito yung controlling amperes pagdating sa discharge, 215 yan. So ang nominal voltage ng battery natin ay nasa 51.2. So 215 times 51.2 nasa 11 kilowatts yun. So since 10 kilowatts lang ang kailangan natin para dito sa inverter na ito ay kaya niyang i-supply base dito sa amperahe niya 215. So dito naman dapat makita natin dito kung ano yung error na lalabas kung sakali na inabot niya or lumampas pa tayo sa 10 kilowatts. So dito yung sumbungan kasi andito yung alarm code at saka kung ano yung particular alarm na nangyari sa kanya. Okay? So kung mapapansin niyo at ulitin ko lang din, naka-off-grid tayo ha. Ibig sabihin purely off-grid ang ating sistema, hindi tayo kukuha sa Meralco. So lahat yan ay galing sa battery at ang intention nga natin ay matest yung durability nitong inverter na ito kung magpo-protect yung kanyang overload protection. Okay. So mapapansin niyo sa taas, yung mga LED indicators kagaya ng DC, wala na tayong solar panel ngayon kasi nga mag-aalas 7 na rin ang gabi at wala din tayong AC supply. So normal lang, LED light lang ang nakikita natin. Okay. So gagamit tayo ng water heater. Ayan. At bukod sa water heater, yung ating heating element, ayan, 6 na piraso yan na tig 1 kilowatts. So ibig sabihin nasa 6,000 watts na yan. Plus itong ating 2 kilowatts na heat gun. So lalabas nasa 8 kilowatts na yan kasama yung heat gun. Plus ito, nasa 1 kilowatt ito and yung existing load niyan na 1.1. Ibig sabihin yung ating mga load kanina na pinakita ko, yung mga heating elements ay nasa 9 kilowatts yon. Plus ito, meron tayong umaandar kasi na air condition unit dyan, 1.5 horsepower. So isasama na natin yan, pauunahin na natin yan. So dadagdagan na lang natin ng 9 kilowatts. At kung makikita ninyo ang ginamit natin na amperahe ng ating circuit breaker ay nasa 63 amperes. Okay? So kung 63 amperes yan, para sa
10 kilowatts, ano, para sa 10 kilowatts. Kasi ang equivalent power niyan kaya niya ng 14.4. Ayan, 14.4 kasi 63 amperes times voltage na 230. So yan, 229, so 230. Yun na yung rated voltage natin na gagamitin. Multiplied by 63. So nasa 14.4 kilowatts. Pero medyo mataas ngayon compared sa requirement nito kasi kung 10 kilowatts tayo, okay? 10 kilowatts, ilang amperes ang kailangan natin diyan? Sa 10 kilowatts, okay, divided by 230, nasa 43.4 amperes, yun yung 80% niyan. So, dapat nasa 54. Wala naman eksaktong 54 amperes tayo. Kaya, yan, gamitin na natin yung 63 amperes. At saka ang kagandahan nito, dahil nga ang itinetest natin ay yung inverter, no? Hindi yung circuit breaker, ay kailangan mataasan natin ito para hindi mag-trip agad ng hindi pa sumusuko yung ating inverter kung sakali. So unahin na natin, may load na tayo ngayon. Ayan. Papaandarin ko na rin yung water heater. Ayan. Okay. So ayun, nadagdagan na. Ilan na? 1.9 na kilowatts. Ayan, may water heater na tayong kasama. Medyo tumataas, 2 kilowatts na yan ha. And kada breaker natin na 20 amperes, meron tayong heating element dyan. So 2 kilowatts yon. So yung tatlong breaker natin, 6 na heating element yan. So paandarin ko na to. Ayan, madadagdagan yan. So 4, ayan, umabot na. 4.3 kilowatts. Okay, so tingnan niyo, naka-zero doon ha. Wala tayong grid. Ayan. Another heating element plus 2 kilowatts yan. So hintayin lang natin. Ayan, 6.6 na tayo, no? And dagdag pa tayo ng another 2 kilowatts. Nagpump. Umandar na yung fan. At nasa 8.86 na tayo. Okay, 8.86. So susunod natin paandarin ngayon ay yung ating heat gun. Okay, so medyo iingay lang. Ito, paandarin natin. Ayan. So nasa 9 na, no? 9 kilowatts na. Tingnan lang natin kung mag-e-error, no? Ayan, 9 kilowatts. Umaandar na yung ating heat gun. Okay, medyo mainit ang heat gun. Tingnan natin. Ayan, 9.2. 9.2 na ha. So dagdag pa tayo. Ilan? 9.2. 9.64 na, 9.64. So kaya pa ha, kaya pa. 9.64. Ayan. So taasan natin ng konti. Heat gun. Oops, 9.9 na. Ayan ha. Ayun, nag-10. 10 kilowatts na. So tingnan natin kung gaano siya katagal. Ayan. So 1855 ha. Tingnan natin kung gaano katagal yan. 10 kilowatts. Ayan. Ito ha, tingnan nyo. 10 kilowatts. So tingnan natin kung gaano katagal. Okay ah. Mukhang malupit din ah. Mukhang kulang pa yung load. No? Nasa 10 kilowatts na yan ha. 10 kilowatts. Ayan ha. Mukhang kulang pa yung load. And taas pa natin ng konti. Oops. Ayan. 10.9. Oops. Pumula na ha. Pulang-pula oh. Grabe, pulang-pula. Okay. Grabe ah. 10.11. Tignan natin kung mag-shutdown. So ang tagal na no, more than 1 minute. Ayun, 10.3 na oh. 10.3. Ayaw pa rin oh. Ayaw pa rin. Ayan, tingnan natin kung mag-a-alarm. At kung sasabog.
So, load side lang yan ha, load side. Yan naman yung hinuhugot sa battery, 10.92. Ayan, 10.3. Mukhang kulang yung load natin. Mukhang kulang yung load, no? Ayan. Taasan ko pa ha, konti. 10.46 na ha. Ayan, 10, halos 10.5 na yan ha. 10.5 kilowatts. 10.5 kilowatts. Tingnan natin. Ayan, tataasan ko pa. Mukhang wala nang ibubuga. Ayun, 10.7 oh. 10.7. Grabe. Lakas ah. Ang lupit. 11 kilowatts na hinuhugot sa battery oh. 11 kilowatts ang hinuhugot sa battery. Ayan, malupit. So, 10.7. Ayan. So, 10.7. Ayun, saka lang nag-error. Sa 10.7, nag-error siya, no? May error dito. Ayan, at titignan natin yung kanyang error. So, hihintayin din natin kung magno-normal yan, ha? Okay. So, check natin yung error. Device information. AC overload. Ayun. Galing. Ayun. So, AC overload. Ayan. Pero 10.7, mataas na yun. Ayan. So, tingnan natin kung babalik, ano, kung magno-normal. At check lang natin dito sa kung ilang seconds, 60 seconds, no? Tingnan natin yung reconnection time. So, nag-fault F34. Ayun, nag-normal ulit. Grabe. Grabe, ang lupit. Ang lupit, ang lupit. Ang lupit. So, yun, mga kasolar. Totoo ang sinasabi ni board member Montes. Ayan. Malupit, malupit. So, yun mga kasolar, maraming salamat sa panonood at muli ang inyong kasolar, si Solarens.